Panginoon, kami po ay lumalapit sa iyo. Wala po kaming ibang dala-dala, kundi ang aming mga puso na nagsusumamo sa iyo. Minsan pa, iparanas mo ang iyong presensya sa bawat isang nandirito, Panginoon. Umaasa po kami na ngayong gabing ito ay meron po kayong gagawin sa aming mga buhay. Patuloy po kayong mangungusap, Panginoon. Patuloy kang magbibigay ng katugunan ng mga panalangin, gagawa ng himala, Panginoon, at ibubuhos ang iyong mayamang pagpapala, himala, pabor, proteksyon sa buhay ng bawat isa sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Panginoon, walang imposible sa iyo. Ikaw na rin po ang nagsabi, Panginoon. Just believe. Maniwala lang po kami, Panginoon. All things are possible. With men, it is impossible. But with God, all things are possible. Posible ang lahat sa iyo, Panginoon. Maaaring maraming nagtatanong sa amin, makakalaya pa ba ako? Makakabayad pa ba ako? Makakalagpas pa ba ako sa unos na to ng buhay ko? Gagaling pa ba ako? Maaaring maraming nagtatanong, Panginoon. At ano po ang sagot? Ikaw ang sagot, Panginoong Hesus. Ikaw po ang may kakayanang magbigay sa amin ng lahat ng aming mga pangangailangan. Kayo po ang kayang tumugon, gumawa ng himala, at magpala sa buhay ng bawat isa. So tonight, Lord, we once again surrender everything to you. Malaya ka, Panginoon, kumilos, gumalaw sa buhay po naming lahat. Hindi maikli ang iyong kamay upang abutin ang bawat isa, nasaan man po kami sa oras na ito. Lord, I pray, pwede mo po bang hipuin ang bawat puso ng mga tao na nalulungkot ngayon sa gabing ito? Kung meron man po na dumaraan po sa matinding kalungkutan, maaaring ang iba ay bunga ng mga sitwasyon na kanilang pinagdaanan, pero meron din pong kalungkutan na hindi namin alam kung saan nagmumula. Pero alam namin, atake po ito ng kaaway sa amin. So I pray sa pangalan ni Jesus sa lahat ng mga taong nalulungkot sa oras po na ito, Lord, katagpuin mo po sila, hipuin mo po sila, Panginoon, padaluyin mo ang kaaliwan, ang kapayapaan, kapanatagan ng kalooban sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Padaluyin mo sa kanila ang iyong nag-uumapaw na pagmamahal. Maaari mo pa ba silang yakapin, Panginoon, sa oras na ito? Ano man po ang aming sitwasyon, pinipili po naming magtiwala sa iyo. Pinipili po namin na sumunod sa iyo at ibigin ka kung paano mo kami inibig ng walang humpay. Kung titingnan po namin ang lawak ng iyong pag-ibig, Panginoon, kulang pa yung ginagawa namin. Hindi po namin kayang suklian ang ginawa mo sa krus nung inialay mo ang iyong buhay. Kahit po anong gawin namin, kulang pa, Panginoon. Kulang na kulang ang ginagawa namin. Kahit ibigay namin sa iyo ang lahat, hindi pa rin po ito sasapat. Ngunit hayaan mo po na ang puso naming lahat na nandito ay maging kalugod-lugod sa iyo. Tanggapin mo po kami sa kabila ng aming mga karumihan, sa kabila ng aming mga pagkukulang at kasalanan. Nagpapalinis po kami sa iyo, Panginoon. Damitan mo po kami ng iyong kabanalan at ng iyong katwiran. Minsan pa, dalisayin mo ang aming mga puso.
Napakasarap pong manatili sa iyong presensya. Nararamdaman po namin na kahit napakatindi ng mga unos na meron kami, payapa ang aming mga puso. Sapagkat nalalaman namin kung sino ang kasama namin. Ang Diyos na higit sa lahat. Ang Diyos na hindi nagbabago. Ang Diyos na unang nagmahal. Ikaw, O Diyos, na walang ibang nais kundi makapiling kami sa buhay na walang hanggan. Salamat po. Salamat. Damhin mo ang aming pasasalamat, Panginoon. Nandito po kami nagpapakumbaba. Pinibigay po namin sa iyo ang lahat-lahat. Isinusuko ang bawat kabigatan. Ibinibigay sa iyo ang aming mga buhay. Tulungan mo po ang iyong mga anak sa lugar po na ito, na bagamat kami po ay magkakalayo at hindi namin kilala ang isa't isa. Lord, kayo po ang dahilan. Kayo po ang aming pag-asa. Kayo lamang po ang makakatulong sa bawat problema na kinakaharap po namin. Salamat po. Sa lahat po ng mga tao na dinadako mo po dito, dalangin ko rin po na hindi na po sila lumayo pa sa iyo. Dalangin ko po na ngayong gabing ito, habang kami po ay nananalangin, mangungusap ka sa lahat ng mga first-timers. To all people who are joining here live, Lord, you have a purpose. And it's no accident why they are here, why they are watching this live stream. I pray, O God, na makasama namin sila sa patuloy na paglago at pagkilala sa iyo, Panginoon. Makasama namin sila sa napakagandang misyon na ginagawa po ng community po na ito. It's all about you, Jesus. It's all about you, Lord. May you bless each and every one of us. Ngayong gabing ito, Panginoon, malaya kang kumilos, malaya kang magpakahayag. As we meditate your word, I pray na mabuksan ang aming mga puso't isipan, Panginoon. Mabless po kami, ma-encourage kami. Panghawakan namin ang iyong mga pangako, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. We are so excited to hear your voice once again. We are so excited, Lord, to encounter you. Thank you, God. Thank you, Lord. Father, Jesus, and Holy Spirit. Anoint me, Lord, na mag-share ng gospel. Anoint every heart. Anoint your word. May you bless each and every one of us, even the family that we represent. Be glorified, be exalted, be magnified now and forever. Maraming salamat. Abutin mo ang lahat ng mga tao na nandito sa bansang Pilipinas, maging ang mga kababayan po namin, and to all viewers who are watching abroad, you bless them, Lord God. You touch them. Hallelujah. At malakas na kilabot ng presensya mo ang maranasan po naming lahat. Salamat sa iyo namin pinagkakatiwala at binibigay ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus, at ang lahat po ay magsabi ng malakas na Amen, Amen, and Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Muli po mapagpala, mapayapang gabi sa buhay po ng bawat isa. And welcome po sa atin pong evening devotion. If you are new to our live stream, pwede po kayong mag-join sa amin pong Heart to Heart community. Just go to FB po, Blue app, then search Heart to Heart. At follow nyo lang po yung page at mag-message po kayo
na kung gusto nyo po na mag-join, yan, pwede po. So, pwede rin po kayong mag-send ng mga prayer request doon sa group chat po natin. Amen? Pwede kayong mag-share ng testimony, pwede kayong mag-join sa mga usapan doon. Amen? Masaya po sa community na binuo po ng Panginoon para sa atin. So, ito po ay non-denominational. Wala pong ibang relihiyon na tinataas because we believe that Jesus died not for religion, but for us to have a deeper relationship with Him. So, I pray po na through this community, lahat po tayo ay sama-sama na lumalim sa atin pong Panginoon. Makilala po siya through His Word. Napakahalaga po. I always tell people who are watching that I am not a Bible scholar. Marami pa akong gustong malaman sa salita ng Panginoon. Nagpapagamit lang po ako sa Diyos. I am also a learner and student of His Word. But what I'm doing po is I preach the gospel so that all people po ay makilala ang Panginoong Jesus. Because we want to reach those people who are lost. Or yung mga tao po na nandoon sa pinakamababang laylayan ng ating pong lipunan. Mga hindi napapansin, diba? So gusto po namin abutin ng mga tao po na yun. At lahat po tayo na nandito sa TikTok. That is why we are doing this live stream po. That is why we are doing this live stream. At marami na pong tao sa buong mundo ang nabe-bless through this live stream. To God be the glory po. We are just God's instrument. At tayo po ay nagpapagamit lamang po sa Panginoon. Nagpapagamit lamang po sa Diyos. So we want our lives to be God's vessel of His glory, of His honor. Amen. Yan. So gusto po nating i-welcome ang lahat ng mga first-timers. Alam niyo ba, for God's glory, ever since nag-live po tayo, walang isang live na walang first-timer. Kaya ngayong gabi, let us all welcome our first-timers. Kung bago ka dito, pwede ka bang mag-type ng me at kung saang lugar ka nanonood so that we can welcome you here sa amin pong community. Every day we are doing this live po. Ilagay nyo lang po dyan me at kung saang lugar kayo nanonood. Yan. Kung saang lugar kayo nanonood. Yan. Si Baby Doll, hello po. Si Catman, hello. Si Rangel from Montalban. Sir Javier from Nueva Ecija. Si Chrissy Dan, hello po, from Cavite. Betley from Benguet. Erwin from Batangas. Annie from Batangas. Maine from Manila. Catman, hello po. Baby Doll from Marikina. Z from Tarlac. Lynn from La Union, hello sa inyo. Anil from Zamboanga. Wow. Grabe, lalayo na nararating natin. Kyla from Batangas. Mads from Ifugao. Hello po, Miss Ems from Macau. Lady Reyes from Pasig. Des from Las Piñas. Catman from Rizal. UMX from Cebu. Si Christine Cascaño from South Korea. Si Grace from Makati. Jay from Pangasinan. Saldivar from Singapore. Lemire from Lipa. Amen. Vincent from Leyte, Catman, yeah. Mami Ju from Mindanao, Mark Kevin from Nueva Vizcaya, si Joyce from Japan. Oy, meron na tiga Israel. Ang dami ng mga nanonood from Israel, no? Ayan, Ate Joyce from Japan, si F from Taiwan. Ayan. Opo, nakaka-bless. Actually, tinapos lang din namin yung kay Brother Eddie. Yeah, Sparkling from Taiwan, Lindsay, hello po. Si Lucy from Arizona, USA. Parang pangalawang beses ko na may nakikita na tiga Arizona po dito. Hello po sa inyo, Theodore from Taiwan. Amen. And Saldivar from Singapore. So, Heart to Heart community members, let us all welcome our first-timers. Palakpakan natin si Lord. Amen. John Lloyd from Japan, hello po. TSP from Europe, God bless you. Jackie from Catanduanes. Amen. Savior from Isabela, hello po. Wow, global na talaga ang Heart to Heart. Praise God. If you want or if you are looking po for a community na makakatulong sa inyo, sa palagay nyo ay makakatulong sa inyo sa paglagong espiritual, you may join Heart to Heart community po. Yeah, this one. Search nyo lang po ito sa FB, sa Blue app, at mag-message po kayo na you are interested to join. So, meron po kaming FB community, meron po kami na group chat, kung saan nag-uusap-usap po kami doon. Hello po sa lahat ng mga bago. Ayun po. So, feel free po to join our group chat. Feel free. So, yeah, 6 months pa lang po kami nandito, pero to God be the glory po dahil ang Diyos na nagpapalago ng ating pong gawain, and we are doing this every day po. Every day.
Yan. So, meron dito mga second timer na, third timers, at simula yung mga nagsisimula pa lang kami, nandito na po sila. Kaya po pamilya na rin ang nanonood. Ayan, di ba? Praise God. Hallelujah. God is good. Yeah, Euphorisma, hello po. Pam. Tita Marlene, nag-pop up yung message mo. Sorry, hindi pa talaga ako reply. Reply lang kita mamaya, Tita Marlene. Yan, praise God. Good evening, good evening. God bless, God bless. Yeah, Ferlie Fernandez. Mag-join kayo ng group chat. Tapos, sa lahat ng mga first-timers, pwede po ba na magpunta kayo saglit? Konti na lang 28 na lang. 28. So, punta po kayo saglit sa YT sa Red App. Okay, hintayin ko po kayo. Sige. Para paabutin na natin ng 1,000 ngayong gabi. So, punta kayo sa Red App, sa YT. Tapos po, hello po Ate Lizelle, first-timer. Shoutout po sa inyo. Nahipag ni Ate Shimshi. Amen. Okay, so yan po. Punta kayo sa YT sa Red App. Tapos, search nyo Harold Cruz. Okay, dyan nyo po makikita ang atin pong mga previous devotion. So, last 26 na lang. Kasi ngayon po, 974 na po tayo. So, 974. And to God be the glory po. Praise God dahil konting-konti na lamang po at maihit na po natin ang atin pong goal sa atin pong YT. Okay, di ba 28 din? Oo nga, no? 28 sa YT. Ngayon nakita ko 26 na lang. 26 na lang. Amen. Yung Red App sa YT, balikan nyo po doon lahat ng mga videos natin. Lahat ng mga previous devotions po natin. Tapos updated na po yan hanggang Genesis 1 hanggang 27. Ayan. Diba? Praise God. So updated na yan. Ka-upload ko lang ngayon. Diba? Mainit na mainit pa po. So last 21 mga kapatid, sa lahat ng mga, kung may mga ibang account po kayo, pwede. God bless you po kay Imelda Rosal. God bless you po. Patuloy po kayong pagalingin ng Panginoon. Wala pong imposible sa Diyos. Magtiwala po tayo sa Diyos na buhay. God bless you, Imelda Rosal. Yeah, salamat, Cyril. Yeah, new subscriber here from Japan. So, pwede nyo balikan dyan lahat. So, makikita nyo dyan lahat ng mga ginagawa po natin. Last 20 subscribers, we have now 980 subscribers po. Sana sa lahat ng mga winelcome natin kanina, maka-join po kayo dito. At mag-chat kayo dito, Chat kayo dito sa Heart to Heart para po maka-join kayo ng ating group chat. Oo nga, last 20 na lang. Sana umabot, no? Last 70 na lang. Last 17. Baka may iba kayong account. Alam niyo nang gagawin. Last 17. God bless you, Angela, sa iyong LET exam this coming March 15. Yes, walang imposible sa Panginoon. Balik po kayo dito sa lahat na nagpupunta sa Red App. Balik po kayo agad. Hindi pa po tayo tapos. Nako, abangan nyo po ang grounding session po natin. Meron po tayong grounding session for tonight. So habang naghihintay po tayo, pwede ba nating itap ang ating mga screen, i-share at i-repost ang ating live for tonight. Yan. Kaninang umaga po, nag-top 80 tayo sa Popular Live. To God be the glory po. Dahil yan sa pagsasama-samang pagtutulungan, pagtatap, pag-share, pag-repost, at pag-send ng mga gifts. Kaya nakakatulong po talaga yan upang ipakita tayo ni TikTok sa mas marami pang mga tao dito po sa platform na ito. So, praise God. Salamat sa lahat ng mga nagtatap, nag-share at nag-repost. Praise God. Oo, nag-top 80 tayo. Parang 75 nga ata Top 75. Diba? Nagpo-popular live tayo, diba? Praise God. Imagine niyo 6 months pa lang po tayo, pero na-acknowledge na tayo ni TikTok. Sabi niya siguro, parang ang daming lumalabas, ang daming nanonood dito sa taong ito, Sino ba to? Diba? Pati tayo namamangha, diba? Namamangha tayo kung paano kumikilos ang Diyos sa ating live stream, sa ating community. Talagang biyaya at habag lamang po ng Panginoon. Uy, last 12 na lang! Last 12! Sa lahat na may mga YT po dyan sa Red App, last 12. Baka napapadaan kayo dito sa lahat ng mga new joiners. Yan. Pinagtipon-tipon po tayo ng ating Panginoon. Amen. God bless you. God bless you.
Oh, praise God, Gia. God bless you. Sabi ni Gia, kayo ang kasama ko noong nagre-review ako ng LET noong September. Ngayon, ganap na akong guro. Praise God. Palakpakan naman natin. Yeah, praise God. God is so good. Congratulations. Congratulations, Gia. Yeah, isa na siyang ganap na guro. All glory to God po. All glory to God. Hello po, Ate Chris. Good evening po. Amen. Diba? Ang dami nang sinasagot ni Lord ng mga prayers po natin. Ang daming answered prayers. Ang daming mga testimonies. Ang dami nang nakapasa ng board exam. Ang dami nang nakapunta sa ibang bansa. Napaka-powerful talaga ng prayer. Just have faith and believe. And nothing will be impossible. Last 10. Last 10 na lang. Last 7. Sa YT, last 7. Kung mga bago kayo dito, last 7 na lang. Go to YT Red App. At aabot na tayo ng 1K subscribers sa YT. Last 6 na lang. Last 6. Praise God. Ako na next pa US interview. God bless po, Ate Kulots. Alam nyo, napakadami sa ating mga supporters. Mga talaga nagbibigay sila sa mga donation drive. Pero yung balik sa kanila, iba. Iba talaga ang balik. Kaya huwag tayo magsasawang tumulong, magbigay. No? Lalo na kung ginagawa natin para sa pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa mga tao. Kasi iba po yan eh. Iba talaga. Praise God. Last two. Amen. Oh, last one. Wow, praise God. J Saturday. Uy, 1K subscribers na. Praise God. Okay na tayo. Yung ano na lang, valid public watch hours. So, congratulations to us. Another milestone para sa atin, mga ka-heart to heart. Amen. God is so good. Salamat po. Ayan. So, balik na kayo dito. Balik na kayo dito sa TikTok. So, congratulations. Happy 1K subscribers po sa ating lahat. Praise God. At congratulations sa lahat ng mga nakapasa. Sobrang masayang-masaya po ako. Amen. Ang daming mga answered prayers sa atin. Wow. Punta po kayo sa GC. Doon po kayo mag-send ng mga prayer requests. Okay, nababasa po yan ng mga prayer warriors po natin. Amen. So, yun lang po. Valid public watch hours na lang ang kulang. Valid public watch hours. Happy Mansari po, mga kapatid. Sa lahat ng mga naghahanap ng group chat natin, message kayo dito. Yan, message kayo dito. Heart to heart. So, ano yun na part ng history? Sa ika-6 na buwan natin, umabot na tayo ng 1,000. Amen? 1,000 subscribers sa YT. To God be the glory. So, dako na tayo sa ating pong devotion. Sino dito excited ng makinig ng Word of God? Amen? Yes. Yan, history. Salamat, Mami Jing, sa pagiging one of our faithful mission partners. God bless you. Hello po, maraming salamat. Kuya Larry, God bless you po. Mekanikong siklista, hello po. Excited na maiyak ulit. Okay, so let's start. We are now in Genesis chapter 28 po. Genesis chapter 28. Napakaganda po ng topic nating pag-aaralan. Title pa lang, may iyak na. Okay, so ang title natin, When God Meets Us in the Middle of Our Mess. When God meets us in the middle of our mess. Maraming mga tao ayaw sa madumi. Tama. Kapag sira ka na, tapong ka na. Pero ang Panginoon kakaiba, no? Sa kabila ng ating mga karumihan, tayo ay mga basura lamang. Tayo ay mga putik, maduming basahan na pinulot ng Diyos. At doon, sa punto ng buhay natin, na parang tingin natin ay wala na tayong halaga,
doon pala tayo katatagpuin ng Panginoon. Doon niya tayo kayang katagpuin. Title pa lang, When God Meets Us in the Middle of Our Mess. How many of us here tonight are living in your darkest moments? How many of us here tonight na nanonood po ngayon na alam mo, sirang-sira yung buhay mo? Basura. Napakagulo. Di mo alam kung saan pupunta. Doon sa Genesis chapter 27, nagtapos, 'di ba, ng deception, may deception tsaka broken relationship kasi kinuha ni Jacob yung blessing na dapat kay Esau. So ano nangyari? Tumakbo siya, nagpakalayo-layo siya. Pumunta siya doon sa Padan Aram. Doon siya nagpunta. At ito naman, Genesis chapter 28, nagsimula naman siya sa isang paglalakbay, markado ng takot at walang kasiguraduhan. It begins with the journey marked by fear and uncertainty. Sino kaya ngayon dito ang may takot sa kanyang puso? O natatakot siya in the future, or talagang hindi mo alam, wala kang kasiguraduhan kung ano ang mga posibleng mangyari sa mga susunod na araw at panahon. You know what? Jacob here is running. Tumatakbo siya. He is running from his brother. He is running from his home and from the consequences of his actions. Meron ka bang tinatakbuhan sa gabing ito? Meron ka bang gustong takasan? Alam niyo po, in the middle of that situation na kinakaharap mo, in the middle of our mess, God can show up. Because here, dito sa storya ni Jacob, tumatakbo siya eh. May gusto siyang takasan. Pero dun siya kinatagpo ng Panginoon. And this chapter of Genesis chapter 28 will teach us that God's presence is not limited by our past. I would like to repeat that. God's presence is not limited by our past. Amen. At nawa po sa istorya na ating pagbubulay-bulayan ngayong gabi, magbigay po ito ng overflowing encouragement sa atin. Insight, biblical context and spiritual context ng Genesis chapter 28. Ang Genesis chapter 28 po ay record ni Jacob sa kanya pong first personal encounter with God. Alam niyo po, ngayong gabi, kayang-kaya tayong katagpuin ng Diyos. Sino po dito ang gustong magkaroon ng personal encounter sa ating Panginoon ngayong gabi? Genesis chapter 28 is the first personal encounter ni Jacob sa Panginoon. And to you, ikaw na nanonood ngayon, alam mo ba na kaya kang katagpuin ng Panginoon ngayong gabi? Na hindi aksidente kung bakit nandito ka ngayon? Kung bakit first time ka na nanood? At bigla mong nakita lumabas sa FYP mo ang live stream na ito? Kaya kang katagpuin ng Diyos. O maaaring ikaw yung palagi ka namang nanonood dito. Nakikinig ka lang, nabe-bless ka, pero hindi mo pa talaga totally na-encounter ang Panginoon. Tonight is the night. Kayang-kaya kang hipuin ng Diyos. Kayang-kaya niyang iparana sa iyo ang kanyang presensya at kanyang kapangyarihan. Ang Panginoon, ang Diyos, ang Panginoon ni Abraham, na naging Panginoon ni Isaac, at ngayon ay magiging Panginoon ni Jacob, ni Jacob. At makikita po natin sa istorya dito, sa Genesis chapter 28, ang isang vision ng hagdanan or stairway. And it represents divine connection. So God bridging heaven and earth
And this moment transforms a place of fear into a place of promise. God can transform you, your situation. Kayang-kaya ng Diyos. Yung takot mo ngayon, kayang palitan ng Panginoon in an instant. Amen. So first point for our devotion tonight. When God meets us in the middle of our mess, grabe naman yun, di ba? Para sa ating lahat yun eh. Kasi alam natin na madumi at magulo ang buhay po nating lahat. Di ba may mga bagay na tayo na parang gusto na nating tatakasan talaga eh. Gumagawa naman na tayo ng paraan para makalayo tayo, kaso habol pa rin ang habol sa atin. Di ba? Palagi tayong binabalikan ng mga nakaraan natin, ng mga tao in the past. Gustong-gusto mo naman na talaga na, Lord, gusto ko nang magbago, gusto ko nang kalimutan, gusto ko nang mag-let go. God knows. Alam ng Panginoon yung desire mo na yan. Kaya ngayong gabi makinig ka sa salita ng Diyos na ating pagbubulay-bulayan ngayong gabi. Number 1, God reveals Himself in unexpected places. Unexpected. God reveals Himself. Yan, sinare ko. Hello, SK Gaming. Ayan. God bless you. God reveals Himself in unexpected places. Parang ako at parang kayo na dito talaga sa TikTok, parang ganun no? Dito talaga sa TikTok, dito ko talaga matatagpuan, makikilala at may encounter, mararanasan ng Panginoon. Diba? Parang dito talaga unexpected. God reveals Himself in unexpected places. And yes, we are blessed. Sa mga panahon na hindi natin inaasahan, maybe parang isang gabi o isang araw, nag-i-scroll ka lang naman dito eh. Nag-i-scroll ka lang, diba? Gusto mong magpaantok, o gusto mong maging masaya ka. Tapos nakita mo yung pagmumukha na to. At di mo inaakala na mangungusap pala sa'yo ang Diyos. Kakascroll. Bigla mong narinig ang tinig ng Diyos. And you can't escape the voice, the call of God. Hindi mo kayang takasan. It's a voice and it's something that you cannot resist. Hindi mo kayang, wag muna. Or, dun muna ako sa iba manonood. Tinatawag ka ng Diyos eh. Tinatawag ka ng Panginoon. At kapag tumawag ang Diyos, kapag tumawag ang Panginoon, sumagot ka. Tumugon ka sa panawagan. Many are called, but few are chosen. Marami ang tinawag, ngunit iilan lang ang pinili. Alam niyo kung bakit? Kung bakit iilan lang ang pinili? Sapagkat iilan lang ang tumugon. Sabi ni SK Gaming, parang ako na to sa maling sabi. Long story guys. Yeah, alam nyo si SK Gaming is also one of the viewers here. Nagsimula siya ng, sabi niya, kwento ko ulit. Sabi niya, kulto kayo, ganyan, something like that. Tapos, biglang binago ni Lord. Siguro sabi ko, mute ka muna. Siguro nakikinig pa rin siya. Hanggang sa nakikinig siya, and then, yeah, nandito pa rin siya ngayon. From basher
now a follower. Ganon ay ang kumilos ni Lord. Walang matigas na puso na hindi niya kayang palambutin. Amen? Dun sa mga unexpected place talaga, di ba? Unexpected place. Genesis 28, so ito na yun eh. Ang nangyari dito, so umalis na si Jacob kasi natatakot siya sa buhay niya, pinalis siya ng nanay niya rin. Okay? So ang gusto, sabi dito sa 27 muna ulit. From that time on, 27 verse 41, from that time on, Esau hated Jacob because their father had given Jacob the blessing. And Esau began to scheme, I will soon be mourning my father's death, then I will kill my brother Jacob. Alam niyo ang gusto ni Esau? Patayin ang kanyang kapatid na si Jacob. Pero nung nalaman ito ni Rebecca, anong ginawa niya? So she sent for Jacob and told him, Listen, Esau is consoling himself by plotting to kill you. Sabi niya sa kanyang anak. So listen carefully, my son, get ready and flee to my brother Laban in Haran. Stay there with him until your brother cools off. When he comes down and forgets what you have done to him, I will send for you to come back. Why should I lose both of you in one day? Then Rebekah said to Isaac, I'm sick and tired of these local Hittite women. I would rather die than see Jacob marry one of them. So ito na, chapter 28 na. So what happened here? So Isaac called for Jacob, blessed him, and said, You must not marry any of these Canaanite women. Instead, go once to Padan Aram, nagpunta na siya doon, to the house of your grandfather Bethuel, and marry one of your uncle Laban's daughter. So ang gusto ni Isaac ay ipakasal ang kanyang anak na si Jacob sa isa sa mga anak ni Laban na kapatid ni Rebekah. So may God Almighty bless you and give you many children, and may your descendants multiply and become many nations. Ano na po to? Verses 1, yung binabasa ko. Tuloy-tuloy na po. So verse 4 na. May God pass on to you and your descendants the blessings He promised to Abraham. May you own this land where you are now living as a foreigner, for God gave this land to Abraham. So umalis na po si Jacob, nagpunta sa Padan Aram, sa kanyang uncle na si Laban. So sabi dito sa verse 6, Esau knew that his father Isaac had blessed Jacob and sent him to Padan Aram to find a wife, and that he had warned Jacob, You must not marry a Canaanite woman. Alam din ni Jacob, he also knew, alam ni Esau na si Jacob ay sumunod sa kanyang magulang at nagpunta sa Padan Aram. So anong ginawa dito ni Esau? Si Esau ay pumunta sa kanyang uncle, kapatid ni Isaac, si Ishmael, at doon ay nagpakasal siya sa isa sa mga anak ni Ishmael. In addition to the wives he already had. Meron na siya na asawa, pero nakipagkasal uli siya in addition to the wives he already had. His new wife's name was Mahalat. She was the sister of Nebaioth and the daughter of Ishmael, Abraham's son. So nandito na tayo sa Genesis 28, verses 11 to 12. Pakinggan niyo pong maigi. At sundown, he arrived at a good place to set up camp and stopped there for the night. Jacob found a stone to rest his head against and lay down to sleep. As he slept, he dreamt of a stairway that reached from the earth up to heaven, and he saw the angels of God going up and down the stairway. So ito na po yung panaginip ni Jacob. Okay? So si Jacob po, sabi dito, he expected danger. Jacob expected danger. Ang ina-expect niya sa kanyang paglalakbay, mapapahamak siya. And he didn't, parang hindi niya na-realize agad na divine revelation pala ang matatagpuan niya. Divine revelation pala.
So God often meets us when we least expect Him. Again, God often meets us when we least expect Him. May mga pagkakataon sa buhay natin, di ba? Parang a-attend ka lang sa isang gawain, wala ka naman masyadong expectation. Tapos dun pala, sa gawain na yon, doon ka pala talaga na kakatagpuin ng Panginoon. Kagaya ngayon, di ba, sa lahat ng mga first-timers, hindi mo naman alam na nanonood ka lang dito, bilang napadaan nga sa'yo to, tapos ngayon pala kakatagpuin ka ng Panginoon. So anong gustong sabihin sa atin dito? Do not underestimate ordinary places. Amen? Don't underestimate ordinary places. Ang mga ordinaryo ay kayang gawing extraordinary ng Panginoon. Amen? God can turn ordinary things to extraordinary. God can turn the natural to supernatural. Kaya tayong katagpuin ng Diyos. His presence is not location dependent. Sabi ko nga po sa inyo omnipresent ang Panginoon. Nasa lahat ng dako siya. Sabi po sa Isaiah 55 verse 6, makinig kayo. Isaiah 55 verse 6, seek the Lord while He may be found. Hanapin mo ang Diyos. Hanapin mo ang Panginoon. Seek the Lord while He may be found ngayon. Na pwede pa natin siyang hanapin. Bakit? Kasi darating ang pagkakataon na kahit tumawag ka sa Diyos, hindi ka na niya pakikinggan. Darating po sa ganung pagkakataon. In the tribulation, in the days of tribulation, kahit na anong tawag mo, wala na. Kaya ngayon po sa oras na ito, we are in the years of dispensation ng grace ng Lord. Tumawag ka sa Diyos hanggat kaya mo. Hanggat nakikinig siya, hanggat nandyan siya. Tumawag ka sa Panginoon. Seek the Lord while He may be found. Nakikinig po ang Panginoon sa atin. Naghihintay lang siya na tayo ay lumapit, magpakumbaba sa Kanya. Sabi po sa Psalm 139, Psalm 139, verses 7 to 10. Basahin natin. Psalm 139. Psalm 139, verses 7 to 10. Basahin natin. I can never escape from your spirit. I can never get away from your presence. If I go up to heaven, you are there. If I go down to the grave, you are there. Kahit nasaan tayo, nandun ang Diyos no? If I ride the wings of the morning, if I dwell by the farthest oceans, even there your hand will guide me, and your strength will support me. Where can we hide from the Spirit of God? Where can I go from your Spirit? Where can I flee from your presence? Meron nga bang lugar na kung saan hindi tayo maaabot ng Diyos? Alam nyo, kahit magtago ka, kahit lumayo ka sa tawag ng Panginoon, hindi ka makakatanggi sa Kanya. Hindi ka pala makakatakas doon sa calling ng Diyos sa buhay mo. Mababagabag ka. May conviction. How many times na tumatakbo tayo sa calling natin? How many times na sinasabi mo, Lord, hindi ako karapat-dapat. Hindi ako karapat-dapat. Alam niyo gusto kong sabihin sa inyo?
God often reveals Himself. God often reveals Himself where we feel most alone. Again, God often reveals Himself where we feel most alone. Kung ngayong gabing ito, pakiramdam mo mag-isa ka. Kung ngayong gabi, pakiramdam mo walang nakakaintindi, walang nakakaunawa sa iyo, then tonight is the best night where God can reveal Himself to you. God often reveals Himself where we feel most alone. Do you feel lonely? Parang iniwan ka na ng lahat. Nararamdaman mo ba yun ngayon? Parang iniwan ka na ng lahat. Wala nang nakakaintindi sa'yo. Wala nang nakakaunawa sa'yo. Huwag kang mag-alala na uunawaan ka ni Lord. Nandiyan pa ang Diyos. At hindi kanya kayang talikuran. Well, most people, diba? Most people, or there are people na lang, na kaya kang tiisin. May mga tao na mawawala sa mga panahon na kailangan mo sila in your darkest moments, in your worst moments. Dapat kailangan mo sila pero wala sila. Don't worry. Nandyan si Lord. Nandyan po ang Panginoon. Amen. God reveals Himself in unexpected places. Wow. Thank you, Jesus. Okay lang po. Sa Diyos tayo lalapit. Okay? Sa Diyos tayo magsusumbong. Amen. So number two. God reaffirms His promise despite our past. God reaffirms His promise despite our past. Yeah, thank you, Pam. Amen. Basahin natin yung chapter 28, verses 13 to 15. At the top of the stairway stood the Lord, and He said, I am the Lord, the God of your grandfather Abraham and the God of your father Isaac. The ground you are lying on belongs to you. I am giving it to you and your descendants. Your descendants will be as numerous as the dust of the earth. They will spread out in all directions, to the west and the east, to the north and the south. And all the families of the earth will be blessed through you and your descendants. What's more, I am with you, and I will protect you wherever you go. One day, I will bring you back to this land. I will not leave you until I have finished giving you everything I have promised you. Amen. Amen. Imagine mo itong si Jacob, tumatakbo na nga siya eh. Diba? Tumatakbo na siya para sa buhay niya. Tas maririnig mo tong pangako ng Diyos na ito. Reaffirmation, despite of your mistakes, despite of your past, nireaffirm ng Lord yung pangako niya kay Abraham, yung pangako niya kay Isaac, at ngayon sinabi niya ulit kay Jacob na tumatakbo, tumatakas, I am with you. And I will protect you wherever you go. Grabe yung pagmamahal naman ni Lord. I am with you and I will protect you wherever you go.
Paano mo gustong protektahan ng isang tao na, like for example, nanakit sa'yo? Sa mga tao na umagrabyado sa'yo? Sa mga taong pinupulaan ka? Can you protect those people? Can you say, I will be with you. Don't worry, I will be with you. Parang ang hirap sabihin dun sa mga tao na yon. But here we can see the love of the Lord. It's very unconditional. Diba? It's very unconditional. I am with you and I will protect you wherever you go. I will not, napakaganda nito, I will not leave you, hindi kita iiwan hanggat hindi natatapos na ibigay ko sa iyo ang lahat ng mga pinangako ko sa iyo. Hindi ako lalayo. Hindi ako lalayo. Can you feel the presence of God? He's right there beside us. He's right there beside you. Deuteronomy 31 verse 6. Deuteronomy 31 verse 6. The Lord your God goes with you. He will never leave you. The Lord goes with you. Romans chapter 8 verse 1. Romans chapter 8 verse 1. There is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. There is no condemnation. Ang mga tao, papangalanan ka base sa mga kasalanang ginawa mo. Pero ang Panginoon, walang condemnation. He will call you not by the sin that you have committed, but He will call you by name. No condemnation. Lamentations chapter 3. Lamentations chapter 3 verses 22 to 23. Because of the Lord's great love, we are not consumed. Because of the Lord's great love, we are not consumed. Alam mo kung bakit nakakatayo pa rin tayo? Alam mo kung bakit nakapagpapatuloy pa rin tayo? Kasi mahal ka ni Lord. Hindi ka lang niya mahal, minamahal ka niya ng paulit-ulit. Hindi binanggit ng Panginoon dito ang mga ginawang kasalanan ni Jacob. Hindi niya binanggit eh. Not the deception. You know what? Grace speaks louder than guilt. Grace speaks louder than guilt. Kapag punong-puno po ng panghuhusga ang paligid mo, ang Diyos, hindi isa sa kanila. Remember the story of that adulterous woman. Yan, adulterous yung babae na yan. Mangalunya. Batuhin natin siya, batuhin natin siya. Imagine that, the scenario. Ano kaya yung pakiramdam ng babae na nandun? Parang hiyang-hiya siguro. Grabe yung guilt, grabe yung shame. Mag-isa siya, tapos nandun maraming mga tao. Batuhin natin yan, nagkasala yan. Alam mo yun, parang grabe. Sobra-sobrang kaihiyan. Batuhin ang babae na yan. And here comes Jesus. Here comes the Lord. Ang unang bumato ay yung taong hindi nagkasala.
May bumato ba? Basahin nga natin yun. Basahin natin yung verse na yun. John 7:53. John chapter 7. John chapter 7, verse 53, up to John chapter 8, verse 11. Basahin natin. Sabi dito, then they went all home, but Jesus went to the Mount of Olives. At dawn, he appeared again in the temple courts where all the people, maraming tao, all the people gathered around him, and he sat down to teach them. Now here comes the teachers of the law and the Pharisees brought in a woman caught in adultery. So they made her stand before the group and said to Jesus, "Teacher, this woman was caught in the act of adultery. In the law, Moses commanded us to stone such women. Now, what do you say?" So they were using this question as a trap in order to have a basis for accusing him. Look and listen. But Jesus bent down and started to write on the ground with his finger. Nagsulat siya. When they kept on questioning him, he straightened up and said to them, Let any one of you who is without sin be the first to throw a stone at her." Again, he stooped down and wrote on the ground. At this, those who heard began to go away one at a time. The older ones first, until only Jesus was left. With the woman still standing there, Jesus straightened up and asked her, "Woman, where are they? Has no one condemned you?" "No one, sir," she said. "Then neither do I condemn you," Jesus declared. "Go now and live your life of sin." Humayo ka at iwanan mo na ang buhay mong makasalanan. How many of us here are like that adulterous woman? Pakiramdam mo, pinagtutulungan ka. Pakiramdam mo, pinagkakaisahan ka, pinagchichismisan ka. They are talking behind your back. They are all against you. It's you versus them. It's you versus them. Tingnan nga natin dito sa Bible kung ano yung sinulat ni Jesus. Tingnan natin kung nandito. Okay, wait lang. Let's see. Pero grabe, no? Sige, sinong unang babato yung walang kasalanan? Praise God, Chinks. Thank you, Lord, for your presence. Tingnan natin, 8:6. The Jewish leaders had already disregarded the law by arresting the woman without the man. The law required that both parties to adultery be stoned. The leaders were using the woman as a trap so they could trick Jesus. If Jesus said the woman should not be stoned, they would accuse him violating Moses' law. Kapag sinabi daw ni Jesus na wag batuhin yung babae, i-violate niya yung
batas ni Moses. If he urged them to execute her, they would report him to the Romans, who did not permit the Jews to carry out their own executions. Kapag sinabi naman ni Jesus na batuhin yung babae na yan, magre-report naman sila sa Roman Empire or dun sa mga Roman soldiers pala. Kasi po, during that time, hindi inaalaw ang mga Jews, ang mga Hudyo, na parang sila yung mag-carry out ng execution. At sabi dito, we don't know what Jesus wrote in the dust. Wala palang nakakaalam. But some interpreters have speculated that it could have been a list of sins committed by the accusers or perhaps the 10 Commandments. Okay, so nakita niyo yun? We don't know what Jesus wrote in the dust, but some interpreters, ang sinulat daw pala ni Jesus doon, speculations, it could have been a list of sins committed by the accusers or perhaps the 10 Commandments. So, maaring yun daw ang sinusulat ni Jesus during that time. Okay? So, habang sinusulat niya yun, nag-alisan yung mga tao. Sapagkat nakita nila na kahit sila pala ay makasalanan. Na kahit sila pala ay dapat nandoon din sa gitna at sila ay dapat batuhin din. Mga kapatid, bago po tayo manghusga ng iba, bakit hindi natin tingnan ang ating mga sarili? Adultery po ba kung parehas pong single? Bakit po pinagpapala pa din mga single in paper na may anak? We don't know kung ano po ang dahilan kung ba't sila pinagpapala pa rin. But yes, it's a sin in the sight of God. Okay? It's a sin po na ang kasalanan po doon is you are practicing sexual activities that only married couple lang ang pwedeng gumawa. So, yun. So, kaya nga, di ba, nung nakaraang mga topics natin, sabi ko, iayos natin. So, ba't sila binibless? We don't know. Hindi natin alam kung ba't sila binibless ng Lord. And that blessing, maybe it's just material lang yun eh. It's only temporary. So, hanggat kayang ayusin po natin ang ating mga buhay sa harapan ng Diyos. Amen. So, yun. Huwag tayong manghusga ng kapwa. Grace speaks louder than guilt. Si Jacob, may ginawa siya, pero nangibabaw ang biyaya ng Diyos. So, we need to let go of shame. Meron ka bang kahihiyang nangyari sa buhay mo na hindi mo makalimutan? Let go of that. You trust the promise of God and you need to move forward. Okay? Move on. Advance the kingdom of God. Advance the gospel. Kasi hindi ka magagamit ng Lord kung hanggang ngayon nabubuhay ka pa rin sa nakaraan. Magpagamit ka sa Diyos. Amen? Sa bagong buhay na binigay niya sa iyo. In Jesus' name. So God's grace meets us before we fix ourselves. God's grace meets us before we fix ourselves. Hindi mo kailangan maging perpekto muna eh. Gawin mo na kung anong pinapagawa sa iyo ng Lord. Kasi marami sa atin nagsasabi na, tsaka na lang kapag okay na, kapag bla bla bla, ganito, ganyan. Baka marami nagsasabi na ganon. Tsaka na lang ako susunod sa Panginoon kapag okay na yung pamilya ko. Tsaka na lang ako maglilingkod sa Panginoon. Kailan pa? Kailan mo pa ibibigay yung buhay mo sa Panginoon?
Hindi natin hawak ang buhay, hindi natin hawak ang kinabukasan. Ngayong naririnig mo ang tinig ng Diyos, sa oras na ito, may pagkakataon ka pang magbago, may pagkakataon ka pang bumalik sa Panginoon. Hayaan mong siya ang mag-ayos. Hello, Je. God bless you. God bless you, Ge. Hayaan mo. Amen. It's a sin po ba kung matagal ka na po separated? Sabi to Marlene, pero you're just admiring someone. I think wala nang masama sa pag-admire. Yeah, walang masama sa pag-admire, Tita Marlene. Kasi ang masama nga lang po is yung mga sexual activities. Yun talaga eh. Na hindi talaga pwede. As long as you are bound in the marriage po. Bakit po need pang ayusin ng marriage kung both are wala ng pagmamahal sa isa't isa? Kasi po meron kayong batas na sinumpaan sa harapan ng Diyos. May covenant po kayo eh. So kung wala ng pagmamahal, it's just an emotion po. Pero, well, legally and spiritually, you are one. You are one. So, in-honor naman po ng Lord ang batas sa lupa. So, pwede po kayo magpaanal, ganyan. Aayusin nyo lang po talaga. Yun man yung sinasabi ko lagi po dito. Mahirap po kasi na actually kasalanan po talaga yon. Kasalanan po talaga siya. Kapag paulit-ulit nag-commit ng adultery yung asawa mo, then of course, kailangan siguro ako, I'm not the best person para po sagutin po yung ganyang mga katanungan. Kasi syempre, iba-iba po yan ng mahabang usapin po yan. Mahabang usapin. Pagdating sa sa ganyan, a very sensitive topic. Pero kung ako po, kailangan talaga, kung biblical ang pag-uusapan po natin, kailangan talaga na iayusin po natin. Okay? So kung maghihiwalay po kayo, iayos natin yung paghihiwalay. Dadaanin po talaga sa legal. Yeah, God bless. Yes, James Eldrick. Kasalanan kapag may ginagawa kayo outside marriage. Number 3. Third pa lang. Third point. Encounter with God demands a response. Ito na. Patapos na po tayo. Encounter with God demands a response. Ngayon na alam mo na gusto ni Lord ma-encounter ka, what will be your response? Ano ang magiging tugon mo? Kasi si Jacob po, dito sa Genesis 28, verses 20 to 22. Sabi niya dito, Then Jacob made this vow. Ito yung tugon ni Jacob. If God will indeed be with me and protect me on this journey, and if He will provide me with food and clothing, and if I return safely to my father's home, then the Lord will certainly be my God. And this memorial pillar I have set up will become a place of worshiping God, and I will present to God a tenth of everything He gives me. So ito po ang tugon ni Jacob sa encounter niya sa Panginoon. So Jacob responds with worship and commitment. Worship and commitment.
Alam niyo po, ang tunay na encounter natin sa Panginoon, merong pagbabago ng direksyon. Hindi pwedeng na-encounter mo si Lord and yet mag-i-stay ka sa ganyang buhay. If you really encounter the presence of God, merong change of direction. Merong transformation na mangyayari sa buhay mo. And tonight, if you wanna encounter the Lord in your life, kapatid, may pagbabago ng puso. Alam mong kailangan mong tugon? Pagsamba sa Diyos. Commitment mo sa Panginoon. You need to respond to God. Now, tonight, I would like to ask you, what will be your response? Alam niyo po, ang pinakamagandang tugon is a surrendered life. Surrendered life. Lord, suko na ako. Alam mo yon? Kapag na-encounter mo si Lord, sabihin mo, Lord, suko na ako. Suko na po ako, Lord. Kasi, mahirap kapag lumalaban ka pa eh. Mahirap kapag may gusto kang ipaglaban. Sabihin mo sa Diyos, Lord, alam niyo po yung nararamdaman ko, hindi ko na po kaya, nahihirapan ako, nasasaktan ako. So this time, Lord, pinagkakatiwala ko na po sa iyo ang lahat. Binibigay ko na po sa iyo ang lahat. So the best response, brothers and sisters, is a surrendered life. Surrender. Surrender mo yan sa Lord. Bigay mo yan sa Panginoon. Because an encounter with God should never leave us unchanged. Hindi pwede na hindi ka magbabago. Kailangan may pagbabago. Okay? May pagbabago. May mangyayari. Diyan sa encounter mo na yan sa Panginoon. Amen? Amen. So, conclusion na po tayo. Yung background music ko po, nasa YT lang po. Search lang po kayo doon ng mga soaking worship instrumental. Marami po doon. Yun po yung ginagamit ko. Title nito, Soaking Worship Instrumental. So for our conclusion po, praise God. Yan. So Genesis chapter 28 teaches us God meets us in expected places. God's promise remains despite failure. And God's presence calls for surrender. Amen. Hello, Sasha. Pareho namang ino-honor yon. Yung kasal sa simbahan at kasal sa civil. Parehas ino-honor. Amen. Tama. Tita Marlene, si Lord na po ang bahala. Si Lord lang bahala. Out of all the mistakes and failures ni Jacob, hindi siya iniwan ni Lord. Hindi ka rin niya iiwan. Amen? For our final words, makinig po kayo maigi. When God's meet you, your wilderness becomes holy ground. Your wilderness becomes holy ground. Doon sa lugar na kung saan katatagpuin ka ng Panginoon, maybe you are in that wilderness season of your life. Maybe you are in that messy place, magulo, mahirap, nag-iisa ka. But when God's meet you, that place
will become the holy ground of God. God will meet you there. God will meet you there. Kaya okay lang na nasasaktan ka ngayon. Okay lang na umiiyak ka ngayon. Okay lang na pangit yung nangyayari sa buhay mo ngayon. Okay lang kasi kaya kang katagpuin ng Diyos dyan mismo. Dyan mismo. Kaya yung topic natin ngayon, when God meets us in the middle of our mess. In the middle of our mess. Doon pala tayo katatagpuin ng Panginoon. Unexpected. But the presence of God is such a reality. Reality. Yung final words, when God meets you, your wilderness becomes holy ground. Thank you, Jesus. Praise God. Tayo po lahat ay manalangin. Panginoon, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa iyo sa napakagandang ginagawa mo sa aming mga buhay sa community na ito. Salamat po sa lahat ng mga pagpapala, pag-iingat, pabor, biyaya mo. Salamat, Lord. Thank you for everything that you have done. Sa bagyo at sa problema, sa galak at sa pag-asa, pinipili po naming magtiwala at ibigin ka at sumunod sa iyo, Panginoon. Kung bibigyan man po kami, Panginoon, ng panibagong pagkakataon, pipiliin pa rin po naming sumunod sa iyo, Panginoon. Kung bibigyan po kami ng marami pang mga buhay, pipiliin ka pa rin namin, Panginoong Jesus. But we have one life, Lord, to offer to you. And this one life, we choose to surrender. We choose to surrender. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng masarap na pagtulog ngayong gabi. I-restore mo lahat ng mga kalakasang nagawala. At patuloy, Lord God, na pagalingin mo ang lahat ng may sakit at karamdaman. Bigyan ng kapayapaan ng mga may anxiety, depression, in Jesus' name. Sagutin mo ang lahat ng may mga katanungan, Panginoon. At sama-sama po kaming lumalim sa aming personal na relasyon sa inyo. Walang imposible sa mga taong nananalig sa iyo. Salamat sa kagaanan, salamat sa kapayapaan, salamat sa kagalakan, salamat sa iyong presensya, Panginoon. Matutulog po kami, bitbit baon po namin, Panginoon, ang naranasan po namin sa live devotion po na ito. And we continue, Lord, to give you all the glory, honor, and praise. Salamat. Tanggapin mo ang lahat ng papuri, pagsamba at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Lahat po ay magsabi ng Amen. Amen and Amen. So God bless you po. Ano mang alalahanin po natin, pinagkatiwala din natin sa Lord, ang Diyos na po ang bahala. So good night everyone. God bless us all. Praise God. Purihin po ang ating Panginoon. Palakpakan natin si Lord. Sa lahat ng mga bago po dito, please join our heart-to-heart community po. Just go to FB page, Blue App, search heart-to-heart, tapos mag-message po kayo dyan, follow po kayo dyan, amen. Magpakarami po tayo, more members po ng ating community na sama-samang lalalim sa Kanya. Amen po. Maraming salamat po. Thank you so much. And please pray sa lahat ng mga missions na gagawin po natin. We are praying po na mas marami pang mga mission partners, mga prayer warriors na dalhin ng Lord sa atin, sa ating pong community. At kung kayo po ay interesado na maging part ng mission partners, prayer warriors, etc., mga groups natin dito, just message us po dito sa Heart to Heart GC. FB account. Page pala, FB page. So yun po, maraming salamat. And happy Mansari po, happy 6th Mansari po sa atin. Maraming salamat. God bless us all po. Maraming salamat po for joining us. It's such a wonderful blessing po. And we are so grateful na makasama po kayong lahat. All glory to God.
All glory to God. And congratulations, 1,000 subscribers sa atin pong YT channel. To God be the glory. Nood po kayo palagi ng mga devotions. I will upload this tomorrow, mga kapatid. Updated naman na po ang ating pong YT. So good night. Let the love of the Lord, the blessing of the Son, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be upon us always and forever. Yes po, 1K subscribers na po sa YT. So praise God! And have a wonderful, and let us rest. Let us have a wonderful night tonight. God bless everyone. Woo! Maaga tayo matutulog kasi bawal nang magpuyat. See you tomorrow po, 8 a.m. tomorrow guys. 8 a.m. po. Yes, God bless us all. Good night. Paalam, mga kapatid. God bless po. Thank you so much. See you sa Taiwan, Feb 9 to 22 po. God bless. Good night. I love you all with the love of the Lord. Iyak lang po kayo. Pwede pa kayong umiyak. Mag-pray kayo sa Lord. Damhin niyo po yan. Paalam. I'll be ending this live in 3, 2, and 1. God bless. To God be the glory po.